Everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Today po is Friday and meron po tayong napakagandang share for today. So ang share natin mga kasari is base ito sa isa sa aking mga commentor. Nagtatanong siya, pwede po ba raw ipuhunan ng utang sa tindahan? Okay, di ba? Napakagandang question mga kasari. So ito yung sagot ko sa iyo. Mega love shout out. Of course, pwede po mga kasari na ang tindahan natin ay utang ang puhunan. Pwede po yan. Depende lang po yan sa pag-manage. Ang utang po sa isang tindahan ay hindi po talaga maiiwasan yan mga kasari. Kasi napakarami po talagang mga professional na mga businessmen na talagang nag-umpisa po sila sa utang or nagdagdag po ng puhunan sa tindahan. Wala pong problema mga kasari kung tayo po ay maglo-loan o uutang po para sa tindahan. Bear in mind, para lang po sa tindahan. Pandagdag po sa gastos, pandagdag po paninda sa ating tindahan. Hindi po natin dadalhin kung saan-saan ang pinangutang natin na puhunan para po ito ay mag-multiply o lumaki ang ating paninda, dumami ang ating paninda, lumaki ang ating puhunan, dagdag po galing sa utang. Ito po ang tip ko sa inyo. Number 1 mga kasari, dapat po gamitin lamang sa tindahan ang pera na niloan natin. Hindi po natin ibili ng kung ano-ano. Yun po ang aking tip number 1. Gamitin lang po sa tindahan. Number 2, tip natin mga kasari, para po hindi mahihirapan ang inyong tindahan sa pagbayad ng loan dito, siguraduhin po everyday bago po kayo magsara, magtabi po kayo part ng tubo nyo para doon sa loan na inutang nyo. Kasi dapat po daily, meron po kayong itatabi kung magkano yun. Syempre, i-divide nyo kung magkano po dapat ang isang araw. Portion of it, ilalagay nyo po doon sa tabi para po pambayad sa inyong utang. Number 3 mga kasari, para po hindi mahihirapan ang tindahan natin, dapat magbayad po tayo on time. Diba? On time dapat mga kasari, para walang interest. Kasi kapag umutang ka halimbawa sa bangko ka nag-loan, kapag hindi mo nabayaran on time, definitely meron po yung tinatawag na interest. Papatungan po nila yung bayad mo monthly kung hindi mo nabayaran on time. Kaya dapat magtabi po talaga a portion of it ng inyong benta para po doon sa inyong loan, para hindi po tayo malagyan ng interest. Ang utang mga kasari ay napakaganda po talaga. Malaking tulong ito sa paglago ng ating negosyo. Kapag marunong lang po tayo mag-handle ng ating mga kautangan sa labas. Ako rin po, hindi ko sinasabing wala akong utang. Meron talaga rin po akong binabayaran monthly, pero sinisigurado ko po na nagtatabi ako doon para pagdating ng due date, meron akong maibayad ng buo na walang kulang. Kaya dapat everyday magtabi po talaga tayo mga kasari. Ang hindi lang po maganda kapag tayo umutang, kapag hindi natin ito ginamit sa ating negosyo, sa paglago ng negosyo. Yung mahalagang tandaan natin mga kasari, ang pag-utang ay meron ding hindi dapat gawin kapag tayo ay uutang. Hindi dapat gawin, ito number 1, dapat kapag umutang ka, hindi mo dapat ipamili, mag-shopping ka, lumabas ka, bumili ka ng mga gusto mo, bumili ka ng cellphone, or bumili ka ng ref, bumili ka ng kung ano-ano para sa bahay nyo. Dapat, ang pag-loan natin mga kasari, dapat mapunta lang po sa tindahan. Hindi natin ibili o nang gagamitin sa iba. Meron namang iba, gusto lang umutang kasi mag-held ng birthday. Diba? Comment down below. Uutang sila kasi gusto nila magbongga ang birthday ng anak nila, bongga ng birthday ng asawa nila, ipangutang nila yan. Tapos, ang magbabayad ang tindahan, which is a very big mistake. Kasi, dapat, kung gusto mo mag-celebrate ng mga okasyon, dapat nagtabi ka na beforehand. Hindi ka dapat mangutang para magkaroon ng celebration, di ba? So, ang tindahan kasi mga kasari, ang nag-shoulder ng gastusin. So, bali, at the end yan, wala ka ng pambili ng mga iba mong mga paninda kasi napupunta na doon sa pagbayad ng utang, which is hindi naman talaga napunta sa tindahan. Yun po ang malaking pagkakamali ng ibang mga sari-sari store owner. Kaya po, makikita mo na lang wala na pong pangpuhunan sa iba nilang mga items. So, sa makatuwid mga kasari, ang pag-loan, ang pag-utang ay hindi po talaga pasama. Ito po ay malaking tulong kung gagawin mo sa tamang paraan, tamang paggamit ng loan na ina-acquire mo sa labas. Dapat ibuhos mo lang talaga sa mga
mabebentang paninda. Yung mga fast-moving items, doon mo lang po talaga ibubuhos ang kinuha mong pera o kumuha ka, umutang ka sa Bombay kasi sobrang uso ngayon yung umutang ka sa Bombay, arawan ng singil. Pero dapat po mga kasari, kapag ikaw ay umutang, halimbawa may utang ka ngayon, tapusin mo muna yung isang utang mo. Huwag yung umutang ka ng pangalawa, hindi mo pa natapos ang una. O tatapusin mo na kasi kapag nagdoble-doble naman ang utang mo ay hindi naman maganda sa iyong tindahan. Mag-sacrifice naman ang tindahan mo, mag-negative ka naman ang income dito. Meron ka pang ibang mga bayarin like yung mga bills. Kung halimbawa, kung kagaya sa akin, kung ikaw ay nagre-rent, magbabayad ka pa ng renta, magbabayad ka pa ng water, ng electricity, tapos may mga loan ka pa sa labas, dapat po kapag tayo po ay nag-loan, one at a time. Ayan, isa-isa lang. Pag natapos yung isa, saka tayo mag-renew kung kailangan pa. Kung hindi naman kailangan at sa tingin mo ay sapat na ang cash flow mo, sapat na ang paninda mo, huwag ka nang umutang. Kasi ang utang, meron din kasing disadvantage yan kapag hindi mo alam paano gamitin ang pera. Dapat alam mo, calculated mo ang cash flow mo, alam mo kung paano computein ang mga gastusin sa labas, at meron ka pa talagang maitatabi kahit papano at meron ka pa rin pang bayad sa loan mo. Ayun, di ba? Napakagandang tip natin ngayon mga kasari. Congratulations sa mga kasari-sari store owner ko dyan na sapat ang cash flow. So kung sapat ang yung cash flow sa inyong tindahan, hindi nyo na po kailangang mangutang pa po sa labas. Yes, meron. So ayun ang share ko sa inyo mga kasari. Napakagandang share po ito at napakaganda pong malaki pong tulong talaga sa paglago ng negosyo ang loan sa labas kapag marunong po tayong mag-handle, mag-budget sa ating cash flow sa ating tindahan. So sana may naintindihan po sa aking vlog for today's video. Parang nagkukwentuhan lang po tayo dito. Yung unang-una, kapag nag-loan, dapat talaga papunta sa tindahan ang pera. Number 2, dapat po talaga magtabi ka ng pambaya dito, a portion ng kita ng tindahan mo. Dapat alam mo mag-budget ng mga expenses mo. Alam mo mag-budget ng mga bayarin mo kung sapat ba ang kinikita mo araw-araw. Dapat pag-isipan mo munang mabuti mga kasari bago ikaw mag-loan. Number 3, dapat gamitin lang po sa tama ang pera. Huwag pong ibili ng kung ano-ano. Dapat ang nautang na pera o ang na-loan na pera sa labas ay mapupunta lang po talaga sa tindahan para mabilis po ang paglago ng inyong negosyo. Sana may nakuha pong tips sa araw na ito. Maraming salamat po at mega love shoutout po sa aking mga viewers dyan. Maraming salamat sa subscribe sa ating channel. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye mga kasali.